So yun mga gulay, isang magandang umaga. Ayan, so update ko lang po kayo dito sa aking siling Taiwan. At papakita ko sa inyo yung aking tinanim na 25 tray. So nadaanan kasi to ng nadaanan ng tubig baha. So bale mga gulay, naka-isang spray na ako doon ng Growers Bet 1000 Plus at ngayon magkikalawang spray ako. Pero tignan muna natin yung ating sili kung naninilaw ba dahil sa pagkababad niya sa tubig. So ito nga pala mga gulay, pakita ko rin po sa inyo itong area na to, yung dalawang pitak. So ito po yung aming nakasalang na punlaan. So November 15 kasi kami nagpupunla ng aming sibuyas. So ang patanim po namin noon nasa December 25 hanggang January 1. So yun po yung aming month at saka araw na aming hindi binibitawan. So November 15, so baka sakali naman mga kagulay na mawala na yung mga bagyo. Kita nyo mga kagulay, ito makikita nyo yung ibang itsura ng lupa na parang lapat. So makikita nyo napaka berde. Ayan, so wala pa po akong ginagawang pag-i-scrap dyan, pag-aabono. So makikita nyo mga kagulay na maganda rin na na-applyan ko siya ng Growers Bet bago ulanan. So makikita nyo yung mga ganyang itsura nung area na lupa. Ito yung lubog kasi merong sangka dyan na galing po doon sa bungad o sa kabilang kalsada. So umapaw dyan at ito hanggang dito nagkatubig siya. So alam nyo naman mga kagulay, ang sili lalo na't kalilipat tanim medyo mahina pa sa mga baha, sa mga babaran. So makikita nyo dito, yan, yung area na yan, lubog to. Pero makikita nyo naman sa talbos ng sili kung gaano kagaling yung Growers Bet 1000 Plus na berdeng berde. Ayan, halos lahat berde siya, walang paninilaw o walang pagpapatay ng puno. Pero ngayon nga, sa mga nagpaparecover nga ng gulay, katulad nga ng ganto na halos katatanim pa lang, so dapat itong ganito ka edad na sili huwag po hayaan na mababad sa tubig. So meron naman siyang drainan. So hindi nga lang talaga kaya dahil talagang lubog to nung panahon nung dumaan yung bagyong Christine. Ayan. So ngayon mag-apply po ako ngayon ng Growers Bet 1000 Plus. At ang gagawin kong timpla dito ay isang lata at kalahati kasi yung gamit nating sprayer ay 20 liters. Ayan, so sa 16 liters kasi ang lagi ko sinasabi, isang lata. So malakas na po yun para sa 16 liters na sprayer. So 20 liters kasi yung sa akin, kaya dadagdagan ko na siya. At ngayon lang kasi medyo gumanda yung panahon, kaya ngayon ko lang ulit itong applyan ng Growers Bet 1000 Plus. Ito 25 tray, sana masundan nyo yung aking paggamit ng Growers Bet. Sa ngayon wala pa akong ina-apply na abono dyan. So makikita nyo yan yung tudling, na pagkatudling pa, hindi pa po kami nagpapa-araro at hindi pa ako nagbabagsak ng abono dyan. So siyempre hindi ko naman sinabi totally na wag na tayong gagamit ng abono. So pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano kalakas yung Growers Bet 1000 Plus, dahil kahit wala pang abono yung ating sili, yung nilalabas yung talbos ay berdeng berde. So yun po yung aking paliwanag. So hindi po totally na hindi na natin kailangan mag-abono. So kailangan pa rin natin na 1620, yun yung nitrogen at saka phosphorus, dahil bata pa yung ating tanim na sili, kailangan po natin ng pampaugat dito. Pakita ko sa inyo yung aking ginagamit na Growers Bet 1000 Plus, kung ano pa nga ba yung kanyang nilalaman bukod sa kanyang NPK. So yun mga gulay, tara samahan nyo ako at magkakarga na ako sa aking sprayer. Ayan, so ito dito ako mag-iigib. Ito yung aming ginagamit na generator. Ayan, so ito yung ating sprayer na 20 liters. So ito yung nabili ko sa Shopee. Ayan, so ito yung aking ginagamit ngayon, Growers Bet 1000 Plus. Nakahulay hindi lang naman NPK. Ayan, kung mababasa nyo sa kanyang ilalim, meron din po siyang calcium na 196 mg per kilogram. So kagandahan nito mga kagulay, sa mga namumulaklak at sa mga nagbubunga, malakas po siya magpaberde at magbigay ng magandang timbang at lalambot pa yung ating mga bunga. So bukod doon mga kagulay, magiging makapit yung ating mga bulaklak dahil nga sa calcium ng ating Growers Bet 1000 Plus kung gaano siya kalakas. Ayan, so dito may plus pa yan yung kanyang spring matter na alkaline na 7.4. Ayan, so makikita nyo mga kagulay, talagang binubugbog ko ng pag-apply dahil yung nakaraang video ko makikita nyo acidic yung aking tinatamnan na sili. So hindi ko pa nakukuha yung 7.4
na neutral ng ating lupa. So bali nasa 5.0, pero pasok pa naman siya mga kagulay at hindi pa naman siya totally talagang sobrang acidic. So gusto ko mabalik siya sa neutral para mapatipid po ako sa pag-apply ng abono. Ito yung growers bet na 1 liter. Ayan, 1 liter siya. So nagdala na ako para maipakita ko sa inyo, at ito yung isang spray pa lang yung aking nabawas dito dahil yung aking sili, isang karga lang naman ng 20 liters na sprayer. So bali mga kagulay, itong Growers Bet 1000 Plus may 8 karga to. Kaya sa mga gusto nga palang mag-order, PM nyo lang po ako dahil tayo ay nagpapaship nationwide. Ayan, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account na Elmar TV Buhay Bukid Vlog. Ayan, sa Facebook po yan, at yun, agad-agaran ko po kayong mapapadalhan ng Growers Bet 1000. Lalo na po ngayon katatapos ng ulanan, kailangan po natin magpa-recover. Kaya ito ang aking sinasuggest sa inyo, dahil ito, sundan nyo lang po yung aking mga video patungkol dito sa paggamit nyo ng Growers Bet. Kita nyo po mismo, at hindi lang po ako makakita ng resulta, pati na rin po kayo. Kaya abangan nyo po yung iba kong update dito. So ito, pangalawang spray ko. So yun, tara mga kagulay. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So